Morning mga kasamang farmers. Nandito po tayo ngayon sa isang babuyan na gumagamit po ng full harvest microbial inoculant as probiotic. At magtatanong lang po tayo ng konti doon sa mga nag-aalaga kung ano po yung mga experience nila sa paggamit po ng full harvest microbial inoculant. Pero ako po personal, last 2 weeks nung hindi pa po ito ginagamitan, pagpasok pa lang po dito, nananapak po yung amoy. Talagang matindi yung baho. Pero ngayon, binisita ko pagkatapos na gamitan po ito ng microbial inoculant, hindi na po mabaho ang amoy dito po sa baboyan na ito. Pero mas maganda sila po ang magsasabi. Interviewin lang po natin sila. Good morning po. Good morning! Anyara silo. Kumustahin lang po natin ano po yung napansin niyo po sa paggamit natin ng microbial inoculant as probiotic dito sa ating pong mga alagang baboy. Ay, super ganda po. At yung ginagamitan ng probiotic ay mabilis lumaki. Tapos walang baho, walang amoy yung tae. Hindi na po mabaho. Hindi na. Samantalang dati po nung nagpupunta tayo dito Ang baho-baho. Masalubong So- sa ilong. sumasalubong. Nananapak po matindi. Sa lalamunan. Ngayon sinubukan po natin muna dito. Dito po sa mga baboy na ito. Napansin niyo po na hindi na po ganun kabaho. Hindi na po. Kahit po ako naman na saksi din, hindi talaga ganun na kabaho. At ito po pwede rin po natin tong gamitin kahit po dyan sa mga alaga nating bibe, sa mga manok. Lumaki. Saka napansin po natin, ito po 2 linggo pa lang yan. 2 linggo po pa lang na ginagamitan ng probiotic natin na full harvest microbial inoculant. Pero mabilis po siyang lumaki. Opo. Hindi po ito kasi ganito noon nung last 2 weeks. Bali ito po nasa ilang days na po ito? Nay? 2 linggo ay bali 14 days pa lang. 14 days. Pero mula po nung binili ito is 55 days. 55 So nasa days. mga 69. Hindi ako nagkakamali, 69 days na po ito. Pero ilang pa lang, kulang 2 linggo pa lang halos na ginagamitan ng full harvest microbial inoculant. Lechonin na. Malaki na siya. Ito pa po yung mga iba. Pakita po natin. Ayan. Ito pa po. Hindi na rin po mabaho dito. Ito po pwede pa rin po natin tong yung mga matitirang microbial inoculant. Pwede po natin yan na pang-spray para maging pang-disinfect sa paligid. Malaki po yung maitutulong yan para mabawasan po yung mga masasamang bakterya dito na nagdudulot ng masamang amoy. Dahil yung microbial inoculant, yun po ay mga probiotic po yan, mga good bacteria yan. Kumbaga sa iniinom po natin yung Yakult yan. Parang Yakult. Ayan hindi na mabaho. Pero kung masabunan mo pa to. Oho. Samantalang dati pagpasok pa lang natin doon sa bungad grabe, sumasalubong na po agad yung amoy. Tingnan mo dito pa siya magtayo. Opo. Ayan, kasi ang baboy madumi yan Madumi sila masyado. Minsan pati yung kainan nila, inuman nila. Lagyan ng tae. Lalagyan ng tae, tataihan nila. Kaya kung meron silang mga mas maraming good bacteria na na-take sa katawan, malalabanan po yung mga dumi. Kaya lalakas din yung kanilang immune system. Mabilis pa silang lumalaki. Yan. Yan po kagandahan pag gagamit tayo ng full harvest microbial inoculant. Hindi lang po ito pwedeng
gamitin sa palayan, sa mga gulayan. Maaari din po itong gamitin as probiotic sa ating pong mga alagang hayop. The best. Opo, the best daw sa baboy. Ano naman po ang masasabi natin sa mga kababayan natin na may problema sa mga alagang baboy? Yung baho, lalo na mga kapitbahay, may kapitbahay. Ano po ang masasabi natin sa kanila? Ay, wag na kayo magdadalawang isip na gumamit ng probiotic. Talagang napakaganda. Opo, yung Full Harvest Microbial Inoculant. Order na po tayo, Magdalawang isip, order na po tayo. para kumita. Mas malaki ang kita. Yes, at mas mabilis pong lalaki ang ating pong mga alaga. Ang ganyan po, maraming salamat. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat. Thank you.